Mga wastong gawain at kilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad. Layunin, makapagsabi ng mga wastong gawain at kilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad. Makapaghambing ng mga dapat gawin sa tahanan o paaralan sa panahon ng kalamidad at maisagawa ang mga wastong gawain at pagkilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad. Ano ang kalamidad? Ang kalamidad ay isang di inaasahang pangyayari na sanhi ng mga proseso sa kalikasan. Ito ay nagdudulot ng pagkawasak at panganib sa mga tinatamaan nito. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang mga halimbawa ng mga kalamidad na nararanasan sa ating bansa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang bagyo, storm surge, lindol, baha at flash flood, pagputok ng bulkan at sunog. Sa aralin natin ngayon, matutuhan mo naman ang mga wastong gawain at kilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad. Marapat na may sapat kang kaalaman sa mga ito upang maging ligtas sa anumang sakuna. Mga dapat gawin tuwing may bagyo. Manatili sa loob ng bahay at maging kalmado. Umantabay sa mga ulat sa telebisyon, radyo at iba pang uri ng media. Patibayin ang mga bahagi ng bahay na maaaring maapektuhan. Putulan ng sanga ang mga puno na malapit sa bahay. Tumungo sa mga itinalagang evacuation centers kung kinakailangan. Maghanda ng flashlight at radyo na may bagong baterya. Maghanda ng sapat na pagkain, maiinom na tubig, gas, baterya at first aid supplies. Mga dapat gawin kapag may lindol. Proteksyonan ang sarili. Kapag may lindol, dapat tandaan ang dapa, kubli at kapit o tinatawag natin sa Ingles, drop, cover, hold on. Dumapa para hindi matumba at masugatan. Takpan at proteksyonan ang sarili o sumilong sa lamesa. Hintayin na huminto ang lindol at mag-ingat sa mga susunod na pagyanig. Huwag mataranta at huwag tumakbo palabas ng gusali. Umiwas sa mga pader. Protektahan ang sarili sa mga piraso ng basag na salamin at iba pang mapanganib na bagay. Maghanda ng emergency kit. Tiyakin ang mga labasan ay walang harang sa gagamiting paglikas. Makinig ng balita. Mga dapat tandaan kapag may sunog. Huwag mataranta. Sa sakunang ito, kailangan nating magkaroon ng matalas na pag-iisip at matatag na loob. Alertuhin at ilikas agad ang ating mga kasamahan sa loob ng silid. Maging maingat sa paglabas. Sa pagkakataong ito, huwag nang balikan ang mga kagamitan dahil lumalaki na ang apoy. Pagkalabas ng silid, agad na tawagan ang numero ng Bureau of Fire Protection at ipukaw na rin ang atensyon ng inyong mga kapitbahay o katabing establishmento. Sa oras naman na ang apoy ay nasa iyong katawan, gawin ang stop, drop and roll upang maapula ito. Mahalaga na mayroong fire extinguisher. Mga dapat gawin kapag may baha. Manatili sa loob ng bahay o evacuation area. Huwag tangkaing tumawid sa ilog o anumang umaagos na tubig na abot hanggang tuhod. Huwag lalangoy o mamangka sa mga ilog na umaapaw. Iwasang magmaneho sa baha. Ipagpaliban ang mga di-importanteng lakad. Lumayo sa mga bumagsak na poste at iba pang mataas na bagay. Maging alerto sa gas leaks. Gamitin ang flashlight sa pag-iinspekto nito. Kapag biglang tumaas ang tubig baha, pumunta sa mataas na lugar. Halika, subukan natin ang iyong galing. Simulan mo na ang mga gawain na nakapaloob sa araling ito.
Pagsasanay bilang isa. Isulat ang tama sa patlang kung nagpapakita ng paghahanda sa oras ng kalamidad at mali kung hindi. Pagsasanay bilang dalawa. Iguhit sa loob ng unang kahon ang mga dapat gawin sa paaralan tuwing may baha. At sa ikalawang kahon, iguhit naman ang mga dapat gawin sa tahanan tuwing may sunog. Pagsasanay bilang tatlo. Isulat sa loob ng mga talulot ng bulaklak ang mga tamang paraan na ginagawa ninyo tuwing may bagyo at lindol. Sundin ang halimbawa. Pagtataya o panapos na pagsubok. Isulat ang salitang tumpak kung nagpapakita ng wastong gawain o kilos sa tahanan o paaralan sa panahon ng kalamidad at sablay kung hindi. Karagdagang gawain. Gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng paghahanda sa panahon ng kalamidad. Susi sa pagwawasto. Ipawasto ang iyong mga sagot sa inyong mga magulang o nakakatanda na may kaalaman o may alam sa aralin. Maaaring isumite o ipawasto sa inyong guro ang inyong mga sagot. Narito ang talaan ng sanggunian na pinagkuhanan ng iba pang impormasyon tungkol sa araling ito. Binabati kita at matagumpay mong natapos ang aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat!